Praise. Okay, so good afternoon po. Welcome sa ating Bible study. So, kumusta po kayo? Nakakapag-aral naman po at nakakapag-spend naman po ba ng time sa pananalangin? So, wag po tayong huminto na ipanalangin ang bawat isa. So, kailangan po natin laging maunawaan na bawat isa sa atin ay dumadaan po talaga sa mga hindi lang pagsubok but mga temptasyon, yun nga po no, ng ating sariling pagnanasa, plus pa yung mga panlilinlang na ginagawa po ng kalaban upang mapanghina or manghina ang isa or para hindi magawa ng isa kung ano man po yung dapat niyang gawin. So, yan. Hello, narinig niyo na po ba ako? Okay na? Okay, pasensya na po. Nanghina po yung internet. Okay. Nanghina po yung internet namin. So, di ba, kasasabi ko lang po. Pero anyway, internet po yun. So, manghina na po ang internet, no? Wag lang po ang bawat isa. Okay. So, anyway, share ko na lang po ulit yung screen. Teka lang. Medyo mayanda talaga sa internet. Okay. Okay na po ba? Okay na. Ayan, sige po. So, lagi tayong magpaalalahanan, no, bawat isa, wag po nating hayaan na yun, magpatuloy ang isa sa atin na hindi namumuhay na may pag-aaral ng salita or hindi namumuhay na may pagsunod sa salita. So, maging maingat din po tayo sa mga desisyon na ating gagawin, mga aksyon na ating papasukin. Malaki talaga yung pwedeng maging epekto niyan sa buhay. So, ang isang tao talaga no na walang pag-aaral ng salita, hindi nagagabayan ng salita ng Panginoon, malimit nagagawa natin yung mali. Okay, yung desisyon na nagagawa natin. Kaya, pansinin po natin yung buhay natin kung palagi na lang tayo mahina, palagi na lang tayo walang gana, palagi na lang po tayo discouraged, palagi na lang po tayo alam mo yun, yung parang walang direksyon po yung buhay natin. Pag sinabi ko pong walang direksyon, hindi natin alam kung ano ba yung ginagawa natin para sa Panginoon. Hindi natin alam kung ano bang kalooban ng Panginoon. So kung ganyan po ang estado ng isang kapatid, no? Yun, i-remind natin, no? And kung ikaw naririnig mo to at ganun ang pamumuhay mo, parang alam mo yun, wala kang direksyon sa buhay mo. Hindi mo alam kung bakit ka nabubuhay. Hindi mo alam bakit namumuhay ka for this day. Para saan yung buhay mo. Kausapin mo yung kapatid mo. Kausapin mo yung parents mo. Kausapin mo kung sino man na isang mananampalataya din to help you. Hindi ko alam kung anong magiging epekto nito sa mga nakakarinig. Pero ayun, sana somehow makatulong to remind you, ikaw na nakakarinig. So anyway, ganun din po sa mga nakasama natin sa online. I hope na makasama na din namin kayo dito mismo sa Skype para makausap kayo at makita din natin. No? Anyway, hello po sa lahat. Good afternoon. And magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral. Dito po tayo sa John. I think na-share na po yung screen ko. No? So, John chapter 1, verse 3. Medyo minadali po natin yung verse 3 kahapon kasi nga yung oras. Maganda siguro na magkaroon tayo ng short review dito sa verse 3 at marinig namin yung bawat isa. And by the way, paano ba ito sasabihin? Desire ko po talaga no, na matulungan po ang bawat isa sa kanilang pag-aaral.
magabayan kayo kung paano kayo mag-aaral. Although ang Panginoon talaga nagtuturo. Pero kailangan din natin malaman na yung mga right na mga tools na pwede po natin gamitin. Sa mga nahihirapan po mag-aral, no? Kasi baka naiisip nyo po parang, paano ba exegesis? Paano ba yung baka kasi dahil doon, hindi na po tayo nag-aaral. Baka po kasi dahil doon, nawawalan po tayo ng gana, or baka dahil doon, naisip natin, hindi man ako marunong mag-aral. Actually, the basic po no, na pag-exegesis is you read the Bible. Basahin mo siya, the story. Basahin mo siya, yung buong story. By the way, siguro maano kayo, bakit sila Ryle? Marami nang nalalaman na ganito, marami silang alam na ganito. Isa po sa dahilan is, sa experience po namin, nabasa na po, ako personally, nabasa ko na po yung halos buong Bible, na naikot ko na po yan. So somehow, kaya pag meron po tayong napag-uusapan, tapos bigla ko pong naaalala, nasasabi ko bakit? Kasi nabasa ko yun noong mga nakaraan na. So, first step po, ito po para sa mga nag-aaral at mag-aaral. Basta, okay lang po kung hindi nyo pa siya mag-gets ng tuluyan, ng lubusan. Basta patuloy nyo pong basahin, intindihin nyo po yung flow ng story. Okay? And then next time, kapag nabasa nyo ulit yung babasahin natin, well, the Holy Spirit will work na tutuloy. Una po, basahin nyo yung Bible. Mag-Bible reading po kayo. Yan po ang unang step, no? And pangalawa po, pwede kayong gumamit ng mga, again, Bible app. Meron pong mga Bible app na napakadali nang makita yung mga related na mga verses na makakatulong sa atin upang maintindihan po yung verse na yon, lalo na yung mga salita din po na atin pong mababasa. So, yun, kahit yun lang po munang dalawa, wag niyo po isipin na mahirap mag-aral. Unang-una, basahin niyo lang po talaga. No? Do Bible reading. For example, nasa John po tayo, basahin niyo yung buong John. Ulit-ulitin niyo yun. Wag kayong na, hindi ako magpapatuloy kasi hindi ko naintindihan itong verse na to. Hindi, basahin niyo lang po siya, basahin niyo lang po siya. And then, ayun, magagamit niyo yan soon. Matatandaan niyo kasi yun. Okay? And then yun nga, yung Bible app. So, naisip ko po, baka sana magkaroon tayo kahit isang session lang sa isang linggo. Parang gagabi po kasi nag-aral kami parang accident lang to na pag-aaral ni Jamie tsaka ni Yana. So nagbabasa ako ng John 1, and then natanong ko kay Jamie, ano kayang ibig sabihin nitong salitang to? Nagbasa din siya, then si Yana din. Si Yana ata nakikinig lang. Nakakausap namin si Yana. And then yun, kagabi, nagtulungan kami kumbaga na maintindihan din. So, maganda siguro na magawa din yun natin. So, soon, no? Anyway, so much for that introduction. Basahin natin yung verse 3. So, lahat ng mga bagay ginawa sa pamagitan niya, at kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay. So, nabasa natin yung verses 1 to 3 kahapon. Tayo po'y manalangin muna. Panginoon, ikaw po ang nakakaalam ng puso ng bawat isa. Ikaw po ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng aming ginagawa. Salamat Panginoon dahil ang iyong mga anak ay namumuhay hindi sa kadiliman, hindi sa kasamaan, hindi sa pagkukunwari at hindi sa pagtatago. But namumuhay na nahayag ang ilaw na siyang nagagaling sa iyo, Panginoon. At ito ay nakikita ng iba na nagbibigay ng papuri sa iyong pangalan dahil lahat ng magagandang gawa na amin pong nagagawa ay buhat po sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, na sa iyong salita na amin pong napapag-aralan. Salamat dahil binigyan mo kami ng availability, binigyan mo kami ng puso upang sumama at makinig at mag-aral ng iyong salita. Naway, ito po ang puso ng bawat isa. Wala pong na pipilitan, wala pong naiinip, but ang lahat po ay buong puso at buong pusang pagkasabik na matuto mula sa iyong salita. Turuan mo po kami, gabayan mo kami, at ihayag mo po ang
iyo pong ituturo sa iyong salita. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, lahat ng bagay ay ginawa sa pamagitan niya, at kung wala siya, hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. So again, short review lang po. Baka po merong ma-share yung iba patungkol po dito sa verse 3. Kasi natanda ko kahapon, parang ako lang ata nag-ano sa verse 3. So anyone po, baka may tanong, pwede rin may tanong. Pwedeng may, ayan. Verse 3. So Elon, good morning, good afternoon. So ako yung magiging comment ko lang dito sa John 1:3. Ito yung simply it talks. Kumbaga, ito ay salita patungkol sa Diyos, patungkol kay Jesucristo. So nakikita natin na talagang kay Jesucristo ay ang lahat ng bagay. Simply, dito natin makikita na we can depend on Jesus Christ alone. For He is, all things came from Him. Everything came from Him. So, gives us assurance na yung salvation comes from Him. Sabihin, walang ibang pwedeng pagmulan. All God's work. Pag sinabing everything kasi, lahat talaga yan eh. Even yung plan, redemptive plan, and works of Jesus Christ came from God. And dito, kahit nababasa lang natin yung 3rd verse ng John 1, alam natin na ang pinagmulan nito ay sa simula ay ang salita. Ang salita that refers to God, that refers to Jesus Christ, being God. So, and one of the reference, parang cross-reference rin nito is yung sa may yung panimula rin ng Hebrew. Hebrews 1-3. Hindi ako nagkakamali. Na ang Diyos ay nagsalita nung una sa pamamagitan ng mga propeta. Pero sa mga huling araw, siya ay nagsalita sa pamamagitan ng kanyang anak. So, ayun, kumbaga clear siya, kumbaga clear depiction na talagang lahat ng bagay ay yung culmination nun ay sa katauhan ng pangalawang persona ng Trinity na napag-usapan natin, the Triune God. So yan, naka-flash naman na rin sa screen nyo. So, maiging basahin na lang rin natin at manatili tayo sa salita ng Diyos. So, sa Hebrews 1, ang sabi doon, noong unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno. So, refers to, Hebrew is for the Hebrews, sa mga Hudyo. So, sa mga ninuno ng mga Hebreo, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. And then goes yung verse 2. Ang sabi doon, subalit sa mga huling araw. So, many times sa pag-usapan na natin itong mga huling araw, and we know that we are in the end times. Sa mga huling araw na ito ay nagsalita siya sa atin. Sino yung siya na tinutukoy dyan? It is God the Father. God. Sa pamamagitan ng anak na kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay, nasa pamamagitan din niya'y ginawa ang mga sanlibutan.
Ibig pong sabihin, ang lahat ng bagay, ang tagapagmana nito ay ang may likha nito at ang may-ari ng lahat ng ito. At yun ay ang Diyos. At ang Diyos, we know, at yun ang napag-usapan natin, yun yung nalaman natin, na inihayag sa atin dun sa John 1:1-3, na in the Godhead, there is yung eternal relationship o pagkakaisa ng Ama sa Anak. So there is no other messenger, there is no other apostle, no? Na kung saan tayo dapat lahat, kung tayo ay tunay na naririnig ang Diyos. So wala po tayong ibang lengguwahe, wala po tayong ibang means to know God but through His Word. And His Word is revealed in His Son. Kaya magugulat kayo sa verse 3 ng Hebrews 1. Ito ang sabi, siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas at kanyang inaalalayan ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. So, ang pag-iingat ng Diyos ay sa kanyang salita. Kaya nga po, walang santo. Pag sinabi ko pong santo, we are saints. No? Walang santo ang mapapahamak sa huli sapagkat ang salita ay Hello? Ayan na, kabalik na kami. Narinig nyo kami? Pawala-wala yung internet namin. Sige. Natapos na to. Hindi namin na. Okay. Yeah, yun na muna. Sige. Pasensya na po at kami po ay maano yung internet namin. Sige po. So, ayun maganda na paliwanag po iyon sa bawat isa sa atin. So, wala na tayong ibang titingnan. Wala na tayong batayan, no? But it is Christ alone, no? I think mas ma-emphasize pa yan sa atin, no, sa John. Kasi sa pagkakasulat talaga ni John, doon nyo talaga makikita na sinabi dito na I and the Father are one. Doon natin makikita talaga na si Jesus at even yung next na salita po na atin pong pag-uusapan, which is yung light or yung ilaw, may ko-connect po natin yan sa nasimulan na natin ngayon. So, let's go to verse 4 ng John. Sabi po dito sa verse 4, nasa sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. So ito yung verse 4 talaga ako nagtagal. Dito talaga ako nagtagal, kagabi pa na-stuck talaga ako sa verse 4. And so, ayun. Kasi sabi dito, nasa sa kanya ang buhay. And the next part is, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. So, maganda po na mabigyan natin ng kahulugan. Ito pong sinabi sa una, nasa sa kanya ang buhay. And then, ang buhay ay siyang ilaw. Yung ilaw, no? Para po maintindihan natin ito. So, ito bang buhay na sinabi sa unang parte, nasa sa kanya ang buhay ay katulad ba ng buhay na binanggit dito sa pangalawa? So, ito talaga yung, dito talaga ako nagtagal kagabi. Tinatry ko talaga siya. And, ayun. So, i-share ko lang po muna sa inyo yung aking na pag-aralan. And then, pwede kayong magdagdag or pwede nyo ko i-correct, no? Kung meron man po kayong ibang nakikita dito. Well, again, tingnan po natin. Nasa sa kanya ang buhay. At ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao.
So pag sinabi kasi natin dito na nasa sa kanya ang buhay, okay? I think related to siya or connected to siya sa verses 1 and 3. Ano ba yung nasa sa verses 1 and 3? 'Di ba pagpapakita doon na siya ay ang naglikha, 'di ba? Sa pamamagitan niya nalikha ang lahat, no? And yung buhay na binabanggit po dito, nasa sa kanya ang buhay is yung mula sa wala nagkaroon ng something, or yung sa English pa, from nothing came into being. Being, 'di ba? So, kumbaga itong sinabi dito sa una na nasa sa kanya ang buhay, ito ay pagpapakita na sa kanya nagmumula ang buhay. And actually tiningnan ko siya sa Greek, no? Itong salita na buhay dito, ginamit siya around 36 times sa John. Okay? Nag-focus na ako sa Book of John. And ang majority, like 95% na binanggit doon yung buhay is patungkol po sa eternal life. Okay? So, ang binabanggit dito na nasa sa kanya ang buhay, hindi lamang po yung nitong buhay natin dito sa mundong ito, yung physical na buhay natin. Hindi lang pala iyon yung nagmumula sa kanya. But siya rin, sa kanya din, nagmumula yung buhay na walang hanggan. Siya ang nagbibigay ng buhay at ito rin, kumbaga, ito po yung isa sa mga katangian na meron ng Diyos, 'di ba? Siya ang nagbibigay ng buhay at yung buhay na yun is yung buhay na walang hanggan. Gaya nga ng sinabi sa John 5:26. So basahin natin yung chapter 5 verse 26. Sabi po dito, sapagkat kung paanong ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili, ay pinagkalooban din niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. Okay? So, again, dito sa unang parte, sa nakita ko po, ito ay patungkol sa kay Jesus na siyang pinagmumulan ng buhay. Okay? Pinagmumulan ng buhay. And then sa pangalawa, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Okay? So, kung atin kasing paparihasin yung sinabi dito na buhay, sa unang parte na nasa kanya ang buhay, 'di ba dalawa, ang nasa sa kanya ang buhay at ang buhay. So kung magkapareho sila, okay? Kung magkapareho po sila, ganito. Kasi nasa sa kanya ang buhay, which talks about the source of eternal life, okay? Or yung buhay na walang hanggan, okay? Nasa sa kanya ang buhay, no? Ang buhay. At ang buhay ay siyang ilaw. So kung ang buhay dito sa pangalawa is yung buhay na walang hanggan, so masasabi natin na pwede natin siya palitan. Ang buhay na walang hanggan ay siyang ilaw ng mga tao. Naintindihan niyo po kung paparehasin natin siya. Well, kung yun po ang case, kung titingnan po natin sa verse 5, at ang ilaw, okay? At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito'y hindi nagapi ng kadiliman. So, sa verse 5, malinaw dyan na hindi ito yung ilaw, di ba sabi, ang buhay ay ang ilaw, di ba? Sa verse 4, ang buhay ay ang ilaw. So, kung yung buhay is yung buhay na walang hanggan, so ilaw din yon. So, sinabi sa verse 5, ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito hindi nagapi ng kadiliman. Actually, hindi tinutukoy dito yung buhay na walang hanggan. Tama? But actually, verse 5 talks about Christ. Okay? Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman. So, ang ilaw dito is si Christ. Tao. Okay? Pagkatao or yung si Christ himself. Mamaya i-discuss natin yung verse 5. So, dito sa verse 4, yung sinabing, ang buhay ay siyang ilaw, hindi siya yung buhay na walang hanggan, but yung parang title na meron si Kristo. Sabi nga sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. So, dito, yung sinasabing ang buhay is, hindi ko lang kasi alam yung term the person of Christ. I mean, Christ himself. Si Kristo.
Kumbaga, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. So 'di ba, yung ilaw dito is si Kristo din. Okay? Si Kristo. Dahil sinabi dito sa verse 5, at ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman. Ito pong verse 5 is patungkol po sa pag-reveal or paghayag ng Panginoong Hesukristo dito sa lupa. At mababasa natin yan actually kasunod. Mayroong isa sa kasunod na mga verses. Pero gusto ko lang po munang iklaro sa inyo, no, ayon sa pag-aaral ko, no, yung pangalawa na ang buhay, hindi katulad sa naunang phrase nang ibig sabihin ay ang buhay na walang hanggan na nagmumula sa Kanya. But ito ay patungkol kay Jesus na bilang buhay, no? Isa sa mga tawag sa Kanya, buhay. Di ba nga, John 14:6. At itong buhay, siya, si Kristo, na ang buhay ay hinalintulad sa ilaw. So, kumbaga nagkaroon ng transition sa kung sino siya or kung ano ang tawag sa kanya. Siyang ilaw. At ang ilaw na ito ay maintindihan natin ang kahulugan kung babasahin na natin yung verse 5. So, ang gusto ko po ipakita sa bawat isa na ang first phrase, nasa sa kanyang buhay, talks about nagmumula kay Kristo ang buhay na walang hanggan. Nasa sa kanyang buhay. Okay? Kaya nga 'di ba may mga verses din sa John, if you believe in me, you will have eternal life. Yun ang ano nun. Yun yung connection nun na nasa sa kanyang buhay. If you believe in Christ, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Bakit? Nasa sa kanyang buhay eh. Okay? Nasa sa kanyang buhay. And nung next phrase, kumbaga nagta-transition na kasi dito sa next na phrase, kung ano na yung parang isusulat ni John. And sabi niya, at ang buhay, which is Christ, ang buhay, si Kristo, ay siyang ilaw. Sinong ilaw? Si Kristo. Ng mga tao. Ng mga tao. Okay? So, ewan ko kung nagiging klaro sa inyo or kung mag-a-agree ba kayo or kung may other kayong please, no, pag-usapan natin. Kasi gusto ko talaga din, ewan ko kung nagiging critical lang ako dito sa dalawang words na to. Pero yun ang naano ko kasi kagabi. Yun yung iniisip ko po talaga, no? So, gusto ko sanang marinig din, mag-a-agree ba kayo or disagree? Let's learn, no? Sige po. Ay, si Tito Bong. Okay, sige, parang may sasabihin. Sa awit 119 po, di ba? Ang sinabi pong ang buhay po ay si Kristo. Sabi kaya nga po, ang buhay ay siyang, kung pag-uusapan po yung ilaw, ito po yung ilawan po, di ba po, yung liwanag. Kaya po, ang liwanag po ay tumutukoy sa katotohanan sa Biblia. At ang kadiliman po ay tumutukoy sa kamalian o kasinungalingan. So, sa awit 119 po, nilarawan dito yung ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Yun lang po. Ano na lang po yan. Okay, so dinagdag ni Tito Bong, kumbaga malaking tulong yun, no, na i-describe yung liwanag at saka yung kadiliman. So sabi po ni Tito Bong, liwanag talks about yung kumbaga katotohanan, no, na nagli-lead sa isang tao sa katotohanan. Yung kadiliman naman is yung pagsuway, parang ganun po ba, Tito Bong, no? Pagsuway. Okay. So yun nabibigyan tayo ngayon ng ideya about dun sa light tsaka sa darkness. Actually, madidiscuss natin yan sa verse 5, no? Pag-transition natin ng verse 5. So, sige po, Tito Bong, i-remember po natin yan, ha? Okay. Sige, sa iba naman po muna, bago tayo Kaya tol, sige. Sige. So, yun, malinaw naman din, no, na bali ang sinasabi mo, tol, sa atin ngayon ay yung dito sa sentence sa verse 4 sa talata 4, no. Nasa kanya ang buhay at ang buhay
ay siyang ilaw ng mga tao. So, I agree, no? I agree 100% na yung buhay, yung first na buhay na pinag-usapan at yung second na buhay na pinag-usapan, they are distinct. Yung kumbaga, sila magkaiba, pero iisa ang sinasabi, buhay. No? Kasi pag sinabi natin hindi sila magkaparehos, that is contradiction. Paano mong sinabi yan ay buhay, tapos mamaya babawiin mo na, hindi yan yung buhay. Okay? Pero, again, hindi ko po sinasabi na is contradiction. Magkaiba po sila, oo. At the same time, hindi sila magkaiba. But that's not contradiction, that's paradox. Okay? But hindi ko po i-explain kung ano po muna yung paradox. It is for you to find out what is paradox. Ano nga ba ang paradox? No? Maybe when we have much time, kung meron po tayong mas maraming time, mas mapag-uusapan natin yun. Pero, ang buhay dito, it simply talks about the person of Jesus Christ. And in Him, life. He is the life. And in Him, life emanates. Sa Kanya po nagmumula. Kaya nga po nung nabasa natin yung binasa natin kanina sa Hebrews 1:3, He's the radiance. Pag meron po tayong naririnig na radiance, no? Saying in scientific language, no? Well, again, hindi ko po sinasabi na scientific, kumbaga, pagpapakita lang talaga that science comes from God, no? Because He is omniscient, no? Sa Kanya po nagmumula lahat ng bagay, no? Na without Him, nothing was made. John 1:3. Okay? So, ayan, salamat, no, na may pagkaklaro. So, kaya nga pag nag-progress tayo, ang importance po talaga nun na dito pa lang sa John 4, hindi na po tayo nagkakamali. Para pag nag-progress tayo, ano yung tinutukoy ni Juan Bautista? Ano yung buhay na yun? Diba? Na definitely, John the Baptist, hindi siya umalingaw-ngaw sa wilderness para sabihin, oy, magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Hindi po. Actually nga po, nirebuke niya pa yung mga ulupong, sabi niya, kayong mga ulupong, sino nagsabi sa inyo upang takasan ang kamatayan or kapahamakan or ang judgment? No? John the Baptist is not offering life. He is offering and preaching the life, the person of Jesus Christ. So magiging klaro po yun pag naging klaro sa atin yung salita ng Diyos dito sa John 1:4. So I definitely agree and hindi mali, Tol, na kinaklaro mo dito pa lang sa point na to. Kasi pag nagkamali na tayo dito sa point na to, then others, sasabihin, prosperity gospel na yung tinitestify ni John the Baptist. It is about life, the richness of life, the pride of life. So, mali na po agad. So again, madali po talagang pasukan ng Satanas ang salita ng Diyos. Hindi ko po sinasabi na mahina ang salita ng Diyos, pero sa walang liwanag, walang ilaw, sa mga kadiliman, ito ay madilim. No? Binabasa ko po yung pangsyam na plague sa Exodus, yung kadiliman na nararamdaman. Okay? So, yun. I definitely agree dun sa sinabi. Ayun. So, ayun, praise God, no? At ano naman tayo, kumbaga, yun talaga ang salita ng Panginoon. So, sana maging malinaw na, yung una is yung ibinigay or yung ibibigay na buhay, no? Na walang hanggan. At yung ditong pangalawa na ang buhay is yung source ng life, which is the person of Christ, which is Christ Himself. And so, kung malinaw na po sa atin, sabi dito, ang buhay, si Kristo, ay ang ilaw. So dito makita niyo po yung transition na paggamit ni John, hindi John the Baptist, but John the Beloved or John the Elder. Di ba una, anong ginamit niya? Salita. So he described Christ bilang salita. And then pangalawa,
binanggit niya Christ being life, di ba? Pero hindi siya masyadong nag-deal doon sa life. Later on, mas madidiscuss pa yon, Christ as the life. Okay? Madidiscuss pa po natin yon. But nag-transition siya, the Word, the life, and the light. Okay? Light. Ito naman ngayon, kanina na-share ni Tito Bong yung kahulugan, no, ng ilaw na ginagamit po sa Biblia, at mamaya mas ano pa natin yan. So sabi dito, siyang ilaw ng mga tao. 'Di ba? Siyang ilaw ng mga tao. So again, ito na naman ngayon yung ano natin. Ano ba yung kahulugan ng siya bilang ilaw ng mga tao? 'Di ba? Siya na bilang ilaw ng mga tao. So i-share ko lang din po yung naano ko dito, no? Yung sabi pong ilaw, nasulat ko ba dito? Okay. Okay, wait lang. Okay. So, sinabi ko lang dito, nagagawa kasi ako ng commentary. So, yung ilaw na ito ay maintindihan natin ang kahulugan kung babasahin natin yung John 1:5. Okay? So, kumbaga hindi mo na tayo makapagbigay dito ng ano ng ilaw. Again, the context, babasahin natin sa verse 5. So, tingnan natin yung verse 5, mga kapatid. Sabi po dito, nasa sa kanya, ano ba yun? Okay, verse 5. Hindi nagmo-move dyan sa inyo. Wait. Ayan na, verse 5. Kayo pa rin? Ayan na. Okay, sabi sa verse 5, ang ilaw, okay na po, tita? Okay na? Okay. Kita yung shift dito. Yung verse? Oo. Baka na ano. Sige, basahin ko na lang, tita. Verse 5 naman tayo Verse 5. Ang ilaw, okay, so you see, nabalik po yung ilaw, no? Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman. At ito'y hindi nagapi ng kadiliman. At kanina, na-introhan ko na po na yung ilaw dito na tinutukoy po is, again, the person of Christ. Okay? So yung ilaw dito na binabanggit is the person of Christ. Bakit? Dahil, kung mapapansin natin, no, sa verse 5, sabi dyan, ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman. Ano ba yung kadiliman dito na binabanggit? Ito ba ay patungkol sa mga tao na under sa lordship ng Satanas? Tama ba? Pwede ba yung gamitin lordship ng lordship? Hindi, mali siguro yung word na lordship. Basta slavery o ano ba? Under the influence. Anyway, so ano nga yung kadiliman? Kailangan natin ma-define. Ano ba yung tinatawag dito na kadiliman? So, sa akin lang din pong na Luke 22. Okay? Basahin natin yung Luke 22:53 para maano natin yung salitang kadiliman, no? Luke 22:53. Okay. Sabi po dito, nang ako'y kasama ninyo, so this is Christ talking, nang ako'y kasama ninyo sa templo araw-araw, hindi ninyo binuhat ang inyong mga kamay laban sa akin. Subalit ang inyong oras at ng kapangyarihan ng kadiliman, subalit ito ang inyong oras at ng kapangyarihan ng kadiliman. So, ano po yung tinutukoy dito na kapangyarihan ng kadiliman? So, ayon lang din sa nabasa ko, no. Ito po ay patungkol sa power ng ng evil, no? Which is ang nagahari or ang prinsipe ay yung prinsipe ng hangin, which is si Satanas. So, kasi kung babasahin natin itong verse 5 dito na ang kadiliman is yung mundo or yung sanlibutan, I think hindi naman iyon yung parang kaaway talaga, no, ng Panginoon or kaaway ng liwanag or kaaway ng katotohanan, but ang kaaway dito na sinabi na hindi nagapi ng kadiliman is yun nga yung forces of evil or yung
yun, yung hukbo or yung tinatawag na kalaban na si Satanas. Okay? So, again, yung ilaw dito ay si Jesus, no? And ito namang sinabi dito na hindi nagapi ng kadiliman, ito'y pahayag ni Juan na nakakita kung paano nagtagumpay ang Panginoong Jesus at nagapi ang kadiliman at kasamaan. Ang hangarin ng Panginoon nang siya'y pumarito ay naisagawa at naisakatuparan. Kasi ang pagkakita ko kasi dito, no, nung binabasa ko siya, imagine, John, nung sinulat po ito ni John, 50 years later na po, nung 50 years na nakaraan na nung umano yung church, no, yung nag-start yung church. So kumbaga, tama ba tol, si John na-outlive niya si Paul? Mas huling namatay si John kaysa kay Pablo? Hindi ko masabi, pero siguro kung babasahin natin dun sa hindi ko talaga masabi, pero sa mga introduction makikita natin yung kung kailan sinulat. Possible na sinulat yung Revelation being yung last na naging hindi inilathala or sinulat ni John. Possible. Oo. Sa nakita ko din kasi sa chronological order, ang pinakahuli talaga din is yung sa Revelation. And then, so, parang nakita ko kasi dito, di ba, si John, nakita niya yung parang halos kabuuan ng buhay ni Kristo at parang kung ano yung nangyari pagkatapos noon. And mamaya kasi, pag mababasa natin yung kabuuan ng John chapter 1 verses 1 to 13, makikita natin doon na babanggitin ni John na hindi siya kilala ng mundo na kanyang nilikha. Hindi siya tinanggap ng sarili niyang bayan. Diba? Pero pagkatapos noon, binanggit niya na merong mga sumampalataya sa kanya. At kumbaga parang nakikita ni John dito yung kabuuan na nangyari. Na even though grabe yung ginawa ng, for example, gamitin na natin yung si Satanas. Kung kahit anong pigil na ginawa niya, hindi yun nagwagi, bagkus naisakatuparan talaga kung ano yung naisulat, kung ano yung nakahanda na, kung ano na talaga na itinakda patungkol sa pagliligtas ng Panginoon. So, ewan ko lang, baka meron kayong other na ang kadiliman dito. Basta sa akin so far, sa pag-aaral ko, kadiliman dito talks about Satan, the evil forces na at work pa rin hanggang ngayon din. So, anyone? Tol, ikaw. Ako naman. Ay, si Daddy, sige. Sige, Tol, kayo magano. Gano ka? Sige. May ano lang ako. Yung sa Porba, nasa sa kanya ang buhay. At ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Ang umano sa akin noon, sa akin ba, gusto ko lang, kasi tayo di ba noon patay? Di ba? Yung buhay na, ang pagkakaano ko sa buhay dito, yung nagbigay sa atin ng pag-asa, yung bumuhay sa atin ba? Kasi nga, dati tayong patay. Oh? Okay. Tapos, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Kumbaga, pinuhay ka na niya, yung ilaw na yon, yung buhay na yon, yun yung kumbaga ang ilaw, kumbaga yun yung guide mo na bale. Yan mo lang kung mali yung pagkakaano ko ba. Kasi yun ang, di ba? Tayo patay dati. Di ba nga, nasa kanya yung buhay. So, binigyan niya tayo ng buhay. Dati tayong patay. So, nung binigyan niya tayo ng buhay,
Yun, di ba? Yun nga, may mga pagbabago. Tapos, yung buhay na siyang ilaw ng mga tao, bali yun yung kumbaga yun yung pangahawakan ng tao upang siya'y huwag mapunta sa kadiliman. Parang ganun ba? Mali ba yung ganong ano ko dito? Tala ko sasagot to. So, ayun, balik tayo dun sa 5. Kasi, so yung ini-exegete ni Daddy is yung 4. Yung 4. And it talks about yung life. Yung kanina nga, isine-separate natin yung, though they are not separate, no? Kumbaga, hindi sila magkaiba. Yung life, no, in Him was life. Life is life as we know it. Without God breathing life to our nostril, tayo po ay abo. Okay. So, creation itself is life. But the life is the creator. So, para mas maging malino sa atin yun. So, sinasabi ni Daddy is, parang ano siya, tama rin, na noon tayo ay patay at tayo ay namumuhay sa kadiliman, na sa pag-exegesis naman ni Utol, ni Pastor, is yung power of evil. Okay. So, we are, tama yun. Kasi marami na tayo na pag-usapan, we are bound in sin, tayo po ay ginapos ng kasalanan at ang kasalanan is talagang masama. Yun, wag na po tayong masama po ang kasalanan. Kaya nga po, sa doctrines of grace na pinag-aaralan natin, ano po yung una? Yung T sa tulip, total depravity. That though sinabi ni Rael kanina that it is Satan, Satan is, sino ba? He is our father. Satan is our father. Siya ang ating ama. And so, we are the evil force. Pag po tayo magkakamali, naisisi lahat kay Satanas. Okay? Kasi po, hindi lamang po si Satanas ang mapupunta sa impyerno o malalayo sa ilaw, kundi tayo. Kapag hindi natin natamasa ang ilaw. Hindi po yung sinasabi, yung creation. Huwag po tayong sasamba sa creation. Huwag po tayong sasamba sa kung ano yung nagagawa natin. Ano yung nalilikha natin? Ano yung mga nagagawa natin after our conversion or regeneration? Huwag po tayong aasa doon. Umasa tayo doon sa nagbibigay ng buhay. Creator, God. So, ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman. At ito'y hindi nagapi ng kadiliman. Ang liwanag dito, ang ilaw dito, ay si Kristo. Okay? Ang Diyos. Pag sinabing hindi nagapi, yes, merong nai-imagine nyo parang may giyera sa langit. Pero what is apart from God is against God. Kaya na makikita natin dito yung holiness ni God. Even strange fire, nagkukunwaring ilaw, ay kalaban ng Diyos. It is darkness. Ito ay kadiliman. So there's only one light. And that light, doon tayo dapat pumunta. And so, ang parang sinasabi ni Daddy kanina, okay, ngayon, dati patay ka, dati kadiliman ka. Ngayon, when the Holy Spirit indwells you, then suddenly light shines from you. Diba? Galing sa'yo, galing sa kalooban mo. Pero the focus is yung saan nagmumula. Kaya nga po, ang ganda po talaga ng salita na radiance, it radiates. Ibig sabihin, talagang kaya po there is no shadow in light. No? Wala po talagang shadow or walang kadiliman sa ilaw. Kasi para sa akin, yun yung pinakamatibay na kung nag-aaral po tayo ng siyensya,
yung radiance po talaga, no? From the word radiance, radiation. Ibig sabihin, it comes from a source. And radiation comes from a source. And life comes from life himself. So, yes, you seemingly nagliliwanag ka, pero yung liwanag na yon, huwag mong kakalimutan na si Kristo yun. Gumagawa ka ng mga mabubuting gawa, do not rely on that. Rely on Jesus Christ because He is the source of light. He is light. So, tama yung analogy, pero pag medyo nagpumaling tayo sa kabila, pwedeng maging mali yun. Pwedeng magiging righteousness yun. Kaya nga po, ewan ko kung meron na sa inyo dito na naka-experience na naging or nasa courtroom, pero imagine this, we are all, lahat po tayo ay nasasakdal. And only our plea, hindi po righteousness, it is guilt. Pero maganda po na our plea is guilt because Christ died for sinners. Hindi po siya namamatay dun sa mga hindi na kailangan ng repentance, such as the Pharisees. He died for those publicans na talagang, hindi publican, yung tax collector, sinner, the vilest of sinners. So, yun. Ewan ko kung nagiging malinaw. So, yun. Ano, Dad? Nuggets mo naman. Yan sa verse 4, Dad. Well, merong other verses na yun na matututunan natin. Yung parang, yung parang nagiging gabay natin. Yun yung sinabi ni Tito Bong. Kasi actually yung light po, kaya nga po sinabi ko kanina, kailangan talaga na maintindihan natin kung ano ba yung tinutukoy. Di ba kanina po sa verse 4, sinabi ko yung buhay. Inano talaga natin, ito ba si Kristo? Or ito ba yung buhay na walang hanggan? Ito ba yung source? O ito ba yung binibigay? Okay, na buhay. So ngayon naman yung ilaw, di ba? Nasa ilaw naman tayo ngayon. Verse 5, very clear na yung ilaw sa verse 4 is same sa ilaw na tinutukoy sa verse 5. Di po ba? And sa verse 5 talks about Christ. Yung ilaw nito ay si Kristo. So kung sasabihin natin sa verse 4 na siya yung ilaw, kumbaga yung parang nagiging gabay natin, or lakas natin, or nagiging encouragement natin na tayo'y binuhay na, medyo lumilihis tayo sa kung ano talaga yung original na or yung literal na sinasabi dito sa verse. Kasi iisa lang naman ng kahulugan talaga ng salita. So, yung sinabi mo kanina, Dad, hindi siya angkop na sabihin na ganun dito sa verse 4. Kasi ang tinutukoy talaga dito sa yung buhay na yun ng siyang ilaw is si Kristo yun. Which is, yes, totoo naman. Siya yung siya talaga yung source ng ating, source ng ating, tawag dito, ng ating lakas or motivation or nagiging gabay natin. Totoo yun. Pero again, yun nga, kasi meron po kasi yung salitang ilaw, ang ibig sabihin is yung guide talaga, kumbaga direction, okay? Meron din naman ilaw na ang ibig kahulugan, si Kristo mismo. Intindihan niyo po yun? Kaya nga, dapat talaga maintindihan natin, ano ba yung ilaw na to? Tao ba to? Ano ba to? Or ano? So kasi may iba pong gamit yung salitang ilaw sa Biblia. In which ngayon, ang natutunan natin, yung ilaw dito is hindi siya about sa paggabay, hindi siya about sa or something, but patungkol siya sa tao. Patungkol siya sa person ni Christ. Okay? Naintindihan niyo na po ba yan, mga mami, daddy? Okay? So, okay, dito muna tayo po magtatapos. Babalik tayo sa verse 4 ulit and 5 bukas. So, yun po, humingi lang po tayo ng tulong, gabay sa ating mga anak, no, kasi matutulungan kayo nila sa paggamit ng yung mga lang naman Bible app na makita natin yung related verses upang magbigay pa sa atin ng wider view para maintindihan po natin itong Wala pong ibang pamamaraan sa pag-aaral, basahin lang po talaga natin ang salita niya. Yun lang po talaga. So wag niyo pong isipin na hindi ko alam yung ginagawa nila Ryle. No, binabasa lang din po namin ang Biblia. Yun lang din po ang gagawin ninyo. Okay? Doon po natin
makikita ang kasagutan kasi the word ay ipapaliwanag niya yung sarili niya sa pamagitan din ng salita. Okay? So, yun lang po talaga. Okay? So, maraming salamat po even sa mga nanood. Patuloy po natin aralin itong John 1. Okay? Huwag po kayong maano ng loob, no? Basahin lang po natin. Yan, nakita natin na kailangan marami pa talaga tayong babasahin. Okay? Lahat po tayo, even ako, mag-i-spend talaga tayo ng maraming oras dito. Sige po. So, patuloy tayo bukas. Tayo po yung manalangin muna. Let's pray. Salamat, Panginoon, sa napakagandang diskusyon. At maraming salamat na pinapakita mo sa amin na iyong salita ay nanggagaling lamang ang pagkahulugan nito sa iyo, Panginoon. At maraming salamat dahil ang lahat ng sagot ay nandito na rin sa iyong salita. Patuloy mo pong bigyan ng bawat isa ng lakas at puso na porsigido at buong pusong pagtsatsagang mag-aaral ng iyong salita. At indeed, Lord, ang hahayag nito ay nasa sa iyo din sa pamagitan ng Espiritu Santo na yung pinagkaloob sa bawat isa. Indeed, ang bawat anak mo ay maintindihan ang misteryo na nasa sa iyo dahil ito'y nahayag ng iyong anak na si Jesucristo na siyang liwanag na radiate ng iyong kalawalhatian, Panginoon. Salamat dahil ito ay patuloy naming maintindihan. Salamat sa patuloy na gabay na gagawin mo at pag-iingat sa bawat isa. Ikaw lamang ang purihin, Panginoon. Ikaw lamang. Ito aming panalangin sa pamagitan ng iyong anak na si Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen. Ayan, salamat sa mga sumalit nakinig sa online. See you po ulit bukas. Patuloy po tayong mag-aral. Bye-bye. God bless. Thank you.